Ngayon ang ating i-recap ay isang action thriller movie na pinamagatang Becky. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagbukas ang pelikula sa isang 13 taong gulang na bata, si Becky, na nakapanayam ng pulisya tungkol sa nangyari sa kakahuyan, ngunit sinabi niya na hindi niya ito naaalala. Pagkatapos ay bumalik ang eksena sa 2 linggo bago ang interogasyon, nang maaga siyang sinundo ng ama mula sa paaralan, dahil dadalhin siya nito sa isang espesyal na lugar para sa weekend. Samantala sa kabilang panig ng bayan, ang 5 preso, 4 sa kanila ay bahagi ng isang crew ng isang Nazi sympathizer na tinatawag na Dominic, ay dinala sa ibang pasilidad. Ang kanilang mga pangalan ay Apex, Cole, at Hammond. Habang nasa daan, si Dominic at ang kanyang mga tauhan ay nagpalitan ng sulyap, at pagkatapos, sinimulang sakali ni Apex ang isang bilanggo na hindi bahagi ng kanilang grupo, hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Pagkatapos ay ipinaalam ni Dominic sa driver, ang tungkol sa namatay na preso upang ihinto niya ang truck. Sa parehong oras, huminto si Becky at ang kanyang ama sa gasolinahan, kung saan narinig nila ang coverage ng balita, tungkol sa kung paano nakatakas ang 4 na bilanggo mula sa isang prison transfer truck. Hindi ito pinansin ni Becky habang naglalagay siya ng ilang gummy worms sa kanyang bulsa, at nabighani nang makita ang isang pamilyang nakasuot ng matching shirts, na gumagala sa grocery store. Nakaramdam siya ng pagkalungkot, humanap siya ng isang lugar na tahimik, at nagsimulang manood ng isang lumang video ng kanyang yumaong ina, na pumanaw dahil sa cancer noong 1 taon. Sa sandaling itinuloy ng mag-ama ang paglalakbay, nagalit si Becky matapos malaman na papunta sila sa lake house ng pamilya, dahil ito ay isang lugar na napakahalaga para sa kanyang ina, at sa pagkakaalam niya, ang kanyang ama ay naging masigasig na subukang ibenta ito mula noong siya ay namatay. Ngunit sa hindi inaasahan, inanunsyo ng kanyang ama na nagbago ang kanyang isip tungkol sa pagbebenta sa lake house, kaya napawi ang galit ni Becky. Natutuwang niyakap ang kanyang aso na si Dora, ngunit bumalik ang kanyang galit nang makitang may isang sasakyan na dumating. Ito ay pag-aari ng bagong partner ng kanyang ama, si Kayla, at ang kanyang anak na si Ty. Binigyan nila si Becky ng isang mainit na pagbati, ngunit nananatili siyang nagagalit, kung kaya si Dora na lamang ang pumalit para batiin sila. Para mawala ang tensyon, hiniling ng ama na kunin ni Becky ang isa pa nilang aso na si Diego. Balik sa mga nakatakas na mga bilanggo, sina Dominic at Apex ay nakasuot na ngayon ng uniforme ng pulis, at pinahinto nila ang isang driver upang nakawin ang kanyang sasakyan. Nang lumabas ang driver sa kotse, marahas na pinalo ni Dominic ang kanyang ulo, habang ang mga maliliit na anak ng lalaki ay natatakot na nanonood lamang mula sa backseat. Ang pag-atubili ni Becky na tanggapin si Kayla at ang kanyang anak, ay nagresulta sa kanyang katahimikan sa buong dinner ng pamilya, hanggang sa magbukas ang kanyang ama ng isang pag-uusap, tungkol sa kung gaano kahirap ang nangyari sa nakaraang taon, ngunit kailangan nilang mag-move on. Sa puntong ito ay inanunsyo niya na malapit na silang ikasal ni Kayla, at gaya ng inaasahan, hindi ito tinanggap ni Becky. Sinundan siya ng kanyang ama, ngunit ang broken-hearted na si Becky ay naglakad palayo sa kakahuyan, kasama ang kanyang mapagkakatiwalaang aso na si Diego. Pumasok siya sa kanyang lumang playhouse, at nagsimulang maghagis ng mga bagay-bagay sa galit. Pagkatapos ay nakita niya ang isang painting na ginawa ng kanyang ina, at ginunita ang isang madamdaming sandali kung saan kumanta siya sa kanyang may sakit na ina sa ospital. Balik sa lake house, inayos ni Kayla ang mga pinggan nang tumunog ang bell, kaya nagpasya siyang tingnan ito. Nang bumalik si Jeff sa bahay, natuklasan niya na pinapasok ni Kayla ang isang lalaki, na lumabas na walang iba kundi si Dominic. Gumawa siya ng kwento tungkol sa kung paano niya hinanap ang nawawala niyang aso. Sa playhouse, nakita ni Becky ang isang kakaibang susi sa kanyang lumang locker. Nakuha nito ang kanyang atensyon, kaya nagpasya siyang itago ito. Nang makita ni Dominic si Dora, nag-umpisa siyang magkomento na hindi maganda ang mixed breed, dahil nagiging maamo ito at nawawala ang kanilang predatory instinct. Ikinagalit ito ng ama ni Becky at magalang niyang hiniling na umalis ang lalaki, ngunit biglang pumasok si Apex, at sinimulan siyang sakalin, bago hinabol si Kayla sa utos ni Dominic, at nakita siyang nagtago sa sulok ng isang kwarto. Alinsunod sa utos ni Dominic, sinira niya ang kanyang telepono upang matiyak na hindi siya tatawag ng tulong. Hindi kaya ni Apex na patayin sila, kaya sinabihan niya itong dumiretso sa kakahuyan at sumunod din si Dora.
Sa parehong oras, narinig ni Becky si Nicole at Hammond na naglalakad sa kakahuyan, hanggang sa mag-cross ang landas nila ni Kayla, at tinanong sila kung ano ang kanilang ginagawa doon. Sumagot ang walang muwang na si Ty na hinahanap nila si Becky, ngunit nagsinungaling si Kayla at sinabing iyon ang pangalan ng kanilang aso. Nang makitang sumusunod sa kanila ang aso, binaril ni Cole si Dora dahil sa ayaw niya sa mga aso. Nasaksihan ni Becky ang lahat ng ito na nangyari mula sa kanyang pinagtataguan, at buong tapang na lumabas, iniwan si Diego na mag-isa sa playhouse. Palihim siyang naglakad pabalik sa lake house, at maingat na pinapanood ang kanyang ama, at sina Kayla at Ty na nasa sala. Ang isa sa mga lalaki ay nagsabi na napatay nila ang aso ng pamilya na ang pangalan ay Becky. Pagkatapos ay inanunsyo ni Dominic na papunta na siya, upang kunin ang kanyang pakay. Gayunpaman, kumbinsido si Kayla na hindi sila hahayaang mabuhay ng mga lalaking ito, dahil nakita nila ang kanilang mga mukha. Samantala, si Dominic ay nauna at nagsimulang tumingin sa paligid ng basement, para sa isang bagay sa loob ng isang kahon ng lata, at naiinis kapag nakita niyang walang laman ang mga ito. Kasabay nito, umakyat si Becky sa loob ng lake house, sa pamamagitan ng bintana ng kanyang kwarto. Sa kasamaang palad, ang hagdan ng basement ay diretso sa silid ni Becky, at si Dominic ay umaakyat na pabalik. Sa takot, mabilis na kinuha ni Becky ang kanyang walkie-talkie, bago siya makita ni Dominic. Dahil sa ayaw niyang gumawa ng ingay, nagtago siya sa ilalim ng bintana, habang si Dominic ay nakatingin sa labas. Pagkatapos ay inilabas niya ang backpack ni Becky sa silid, at ipinakita ito sa ama. Ang backpack ay nagpapahiwatig na ang pamilya ay may isang maliit na batang babae, at si Becky ay hindi aso, kundi kanilang anak na babae. Ipinaliwanag ni Dominic na naghahanap siya ng isang susi na may simbolo, ngunit wala sa kanila ang nakakaalam tungkol nito, kaya si Becky na lamang ang naiwan na dapat tanungin. Nagsimulang hilingin ni Dominic na sabihin nila sa kanya kung nasaan si Becky, ngunit sinubukan ng ama na magsinungaling, at sinabi na si Becky ay nasa Atlanta kasama ang kanyang ina. Nang makitang nasa backpack ang telepono ni Becky, hindi siya pinaniwalaan ni Dominic, kaya inilabas niya ang kanyang baril, ngunit nananatili si Jeff sa kanyang sinabi. Dahil sa kasinungalingan ni Jeff, binaril ni Dominic si Kayla sa hita. Nagulat sa putok ng baril at sigaw ni Kayla, agad na nagsalita si Becky sa pamamagitan ng walkie-talkie. Ayon kay Becky, naglakad siya hanggang sa kanilang kapitbahay, at nakigamit ng kanilang telepono upang tawagan ang mga pulis, kung kaya nag-aalala ang ibang lalaki maliban kay Dominic. Kumpiyansa si Dominic na laruan ng bata ang walkie-talkie, at sa makatuwid ay walang paraan na umabot ng ganoon kalayo ang signal nito, ibig sabihin ay nasa property ng lake house pa rin si Becky. Sa sumunod na eksena, pinalabas ni na Dominic at Apex si Jeff, at pinaupo siya para makipag-usap. Sinabi ni Dominic na ngayon ang araw na patunayan ni Becky kung gaano niya kamahal ang kanyang ama. Pagkatapos nito, sinimulan ni Dominic na pagbantaan si Becky sa pamamagitan ng walkie-talkie. Sinabi niya na pahihirapan niya ang kanyang ama, maliban kung ibibigay niya ang nilalaman ng kahon na lata sa basement, na lubos niyang pinaniniwalaan na hawak ni Becky. Dahil sa takot, sinabi ni Becky na wala sa kanya ang susi na hinahanap niya, kahit na hindi sinabi ni Dominic na susi ang laman ng kahon. Nagkumpirma lamang ito na alam ni Becky kung nasaan ang susi. Upang patunayan kung gaano siya kaseryoso, idiniin niya ang isang nakakapasong fire poker sa pisngi ni Jeff, habang pinakikinggan ni Becky ang sigaw ng ama sa pamamagitan ng walkie-talkie. Binigyan ni Dominic ng pagkakataon si Jeff na magsalita, sa pag-asang makiusap siya kay Becky na tulungan siya. Ngunit sa halip, sinabihan ng ama si Becky na tumakbo sa abot ng kanyang makakaya. Galit na galit, sinaksak niya ng fire poker si Jeff, hanggang sa sumuko si Becky. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa kanyang playhouse upang kunin ang susi, ngunit bago siya makarating doon, kumalas ang kanyang ama sa kanyang mga tali, at tumakbo patungo sa kakahuyan. Hinarap niya si Becky at sinabing mahal niya ito, hanggang magpakita si Dominic at binaril si Jeff. Tumakbo papalapit kay Becky si Dominic, at si Becky na nabalot ng galit, sinaksak ang mata ni Dominic gamit ang susi bago tumakbo palayo. Bumalik si Dominic sa loob ng bahay na labas ang kanyang eyeball. Hiniling niya kay Hammond na putulin ito para sa kanya, ngunit ang gunting na ginamit ay mapurol, kung kaya ay kumuha siya ng kutsilyo at mismong pinutol ang kanyang nakalambitin na eyeball. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin si Becky sa kakahuyan.
Nang maglaon, sinubukan ni Becky na iproseso ang kanyang pagkabigla at kalungkutan sa tabi ng lawa, habang si Cole ay lumapit sa kanya at tinukso siya sa pamamagitan ng kanyang dalang walkie-talkie. Mabilis siyang tumakbo nang mapansin ang presensya nito, at pumasok sa playhouse kung nasaan ang aso niyang si Diego. Sinubukan ni Cole na pumasok, ngunit umatras siya sa takot nang makita niya si Diego, dahil natatakot siya sa mga aso. Sa kabutihang palad, wala siyang dalang baril ngayon. Sinubukan niyang kumbinsihin si Becky na ibigay sa kanya ang susi, nangako na hindi siya sasaktan o ang kanyang ina at nakababatang kapatid na lalaki, kung gagawin niya iyon. Ngunit ang pagpapaalala sa kanya kay Kayla ay nag-trigger lamang kay Becky, at mas lalo siyang nanindigan na panatilihin ang mga alaala ng kanyang yumaong ina. Tiniyak nito sa kanya na huwag sumuko ng walang laban. Dahil sa alaala na ito, naghanda si Becky at nag-armas ng sirang ruler, at lumabas sa tuktok ng playhouse. Pinaglaruan niya si Cole sa pamamagitan ng paghagis ng barya sa kakahuyan, at nang puntahan ito ni Cole para kunin, lumundag siya pababa gamit ang flying fox na inilagay niya, at sinaksak niya ito gamit ang sirang ruler. Paulit-ulit niya itong sinaksak gamit ang kanyang gawang bahay na sandata, tulad ng isang certified na little psycho. Samantala sa lake house, tiningnan ni Apex ang bendahe na inilagay niya sa sugat ni Kayla, at sinamantala ni Kayla ang sandaling ito para hilingin sa kanya na iligtas sila, dahil alam niya na sa kaibuturan ni Apex, mayroon itong mabuting puso. Ngunit bago siya makapagsalita ng higit pa, tinawag ni Dominic si Apex upang makipag-usap. Pinilit niya si Apex na itutok ang baril sa kanyang dibdib, at ipinaalala sa kanya kung paano sila nagkasama ng 9 na taon sa bilangguan. Sa loob ng 9 na taon na iyon, maingat niyang pinlano kung paano isasagawa ito, kaya mas gugustuhin niyang mamatay ngayon, kung may pagkakataon pa na pagtaksilan siya ni Apex. Nakaramdam siya ng pagkakasala, isinumpa ni Apex ang kanyang katapatan kay Dominic. Habang ito ay nangyayari, si Becky ay pumuslit pabalik sa lake house, at itinapon ang isa sa mga walkie-talkie sa balkonahe para kunin ni Dominic. Sa pamamagitan nito, mahinahon siyang nagbanta na maaari niyang gagawin ang isang napakasamang bagay, na kahit papaano ay tila nakaramdam ng takot si Dominic. Pagkatapos, hiniling niya kay Kayla na subukang kausapin si Becky at kumbinsihin itong sumuko. Gayunpaman, sinabi lang ni Kayla sa kanya ang totoo, tungkol sa hindi magandang relasyon nila ni Becky. Sa kanyang desperasyon, pinapunta niya ang kanyang 2 natitirang lalaki para hulihin si Becky, habang ang batang babae ay abala sa pag-set up ng isang detalyadong bitag sa tabi ng lawa. Sa kanyang paghahanap, nabigla si Hammond nang matagpuan niya ang bangkay ni Cole, at saktong nagpakita si Becky, tinutuya siyang sundan siya. Dinala siya nito ng diretso sa pantalan, kung saan nadapa siya dahil sa lubid na nilagay ni Becky, diretso sa tabla na may maraming pako. Pagkatapos ay hinampas siya ni Becky ng isa pang tabla na may pako, ngunit nakontrol niya ito at sinubukan na hampasin si Becky, ngunit sumablay. Si Becky ay mabilis na tumalon sa kanyang likod, hanggang sa siya ay sumuray-suray at nahulog sa tubig, sumisigaw na hindi siya marunong lumangoy. Para bang hindi sapat ang lahat ng ito, pinaandar niya ang bangkang demotor patungo sa lalaki, at hinayaan ang propeller na durugin siya hanggang mamatay. Sa kanyang pagbalik, nakaharap niya si Apex, ang pinakamalaki at pinakamalakas sa kanilang lahat. Sinubukan ni Diego na iligtas siya, ngunit madaling napatumba siya ni Apex, na nagudyok kay Becky na agad na tingnan ang kanyang hindi gumagalaw na aso. Pilit na binuhat ni Apex ang lumalaban pa rin na si Becky. Nagalit si Apex, kaya hinawakan niya si Becky sa leeg. Ngunit sa halip na patayin siya, nalaman niyang wala sa kanyang puso na magdulot ng pinsala sa sinuman, at ang pagpatay ng mga tao ay nagbibigay lamang sa kanya ng bagahe, at hindi pa huli umano ang lahat para bumalik sa tamang landas si Becky. Lumayo si Apex na wala nang pakialam sa gustong gawin ni Dominic sa kanya. Kasabay nito, bumangon si Diego, na inihayag na siya ay buhay pa rin pagkatapos ng lahat. Madilim ang langit nang marating ni Becky ang bangkay ng kanyang ama. Siya ay tumagal ng ilang sandali upang magdalamhati para sa kanya, at humingi ng paumanhin sa kanyang ama, bago ilabas ang susi ng kotse at tumungo sa lake house para suriin sina Tay at Kayla. Sa pamamagitan ng salamin sa bintana, nagbigay siya ng senyales na darating siya para iligtas sila. Pumasok si Dominic kung kaya sinigawan siya ni Kayla, para makuha ang kanyang atensyon, at makawala si Becky. Tinanong niya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito, na sinagot niya sa pagsasabing siya ay isang white supremacist,
at ang susi ay makakatulong sa kanya na linisin ang kanyang layunin. Halatang nagulat, tinawag niya itong tanga, ngunit inatake siya ni Dominic, hanggang sa maputol ang pag-atake dahil sa alarm ng sasakyan. Habang sinusuri ito ni Dominic, nagpumiglas si Kayla sa kusina, at ginamit ang kutsilyo para palayain ang sarili at si Ty. Samantala sa labas ng parking lot, naisip ni Dominic na bumalik si Apex kasama si Becky, at sinubukan niyang buksan ang pinto ng kotse ngunit inatake siya ni Diego. Nagpumiglas siya laban sa aso, hanggang sa nagawa niyang isara muli ang pinto ng sasakyan. Ngayong kumbinsido na si Becky ay nasa loob, inilabas niya ang kanyang baril at akmang babarilin, ngunit si Becky ay nasa loob pala ng kabilang kotse. Pinaandar niya ang kotse at tinamaan si Dominic, bago siya tumama sa isang puno, dahil hindi niya talaga alam kung paano magmaneho. Dahil sa isa itong smart car, naligtas si Becky sa nangyaring pag-crash ng sasakyan. Lumabas si Becky sa kotse at tumungo sa garahe, kumuha ng isang lata ng gasolina, habang si Dominic ay desperado na hinahanap siya. Nagsimulang kumanta si Becky na humantong kay Dominic na mahanap siya, at nakita niya itong nakaupo sa tabi ng apoy. Gayunpaman, sa halip na patayin niya kaagad si Becky, pinuri niya ito dahil sa kanyang kalupitan at katalinuhan, kung kaya ay gusto ni Dominic na sumama si Becky sa kanya. Sinabi niya na ngayong patay na ang kanyang mga magulang, maaari niya itong ampunin, ngunit syempre tumanggi si Becky. Pagkatapos ay tinutukan siya ni Becky ng Nerf gun na puno ng gasolina, at pinaputok ito sa apoy hanggang kay Dominic, at agad siyang nasunog. Galit na galit at nasasaktan, hinarap niya si Becky, tinutukan ng baril, at kinuha ang susi sa kanya. Bago niya tuluyang patayin si Becky, pumasok si Apex at pinigilan siya. Matapos hindi makumbinsi si Apex na sumama muli sa kanya, binaril siya ni Dominic, at sinubukang barilin si Becky, ngunit mabilis siyang naiwasan nito. Nakahanap siya ng daan pabalik sa loob ng garahe at kinuha ang lawnmower, habang si Apex ay nakikipaglaban kay Dominic. Dumating si Becky at pinatay si Dominic, gamit ang lawnmower. Pagkatapos nito, humingi ng paumanhin si Apex sa pag-iwan kay Becky na mag-isa upang harapin si Dominic, ngunit sa halip na patawarin siya, pinatay niya rin ito. Pinagmasdan niya ang susi, nagtataka kung bakit ito napakahalaga sa mga lalaki. Hindi nagtagal, nakita siya ni Kayla at Ty na nakaupo sa tabi ng bahay. Tumabi din sila sa pag-upo hanggang sa dumating ang mga pulis. Ang eksena ay bumalik sa unang bahagi ng pelikula, kung saan sinubukan ng pulisya na tanungin si Becky kung ano ang nangyari, ngunit siya ay nagkunwari na walang alam. Nang maglaon, ipinahayag ng isang pulis na nag-aalala siya sa karahasan na kayang gawin ni Becky. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.